Balikan natin, no, kailan ba nagkaroon ng change of leadership dyan sa Senado? It was last October of 2025. And during that time, siyempre, nagkaroon ng reorganisasyon dyan sa Senado at nagpalit ng mga chairman at committee members. Exactly. Ngayon, nang nakursunadahan ng Senate President na maging chairman ng Ethics Committee ay si J.B. Ejercito. In time for his appointment, an ethics complaint was filed against Chis Escudero. And since October of 2025, the chairman of the Ethics Committee na si J.B. Ejercito ay hindi po gumawa ng anumang aksyon upang mapakinggan ang nagreklamo at inirereklamo dyan sa Ethics Committee. Ang katwiran ng ating butihing senador ay the Ethics Committee is not yet constituted. Hindi pa nabubuo. Wala pang mga miyembro. Correct. So therefore, there is no quorum. So how can he proceed with the impeachment complaint? Yan ang kanyang katwiran. Kasi partner, sabi nga ni Senator JV, mahalaga daw mabuo yung mga miyembro ng komite para sa pagbabalik ng sesyon. Yun, maproseso na yung nakabibing reklamo. Ganito yan eh. Yung reklamo ni Attorney Aceron when it was filed in October of 2025. And now, if you will try to check the records of the Senate Ethics Committee, ni hindi man lamang nilagyan ng docket number yung yung impeachment complaint. Wala man lang ginawa kahit ano doon sa impeachment. At ang sabi pa nga ni J.V. Ejercito, bukod doon sa complaint against Chis Escudero, may mga iba pang reklamo, no, sa other public officials na dyan sa kanyang Ethics Committee. Ayun ang katanungan dito, ito personal kong tanong, kung meron pa palang iba pang mga reklamo laban sa iba pang mga kasamahan niya dyan sa Senado, ano ang ginagawa niyang legal na aksyon upang mabuo ang isang Ethics Committee sa Senado, considering the fact that it is already more than 100 days since the complaint was filed in the Ethics Committee. Ngayon, ang tanong pang pangalawa, hindi mo ba alam na ikaw ay nagko-commit ng violation of Republic Act 6713 or otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees. Pangalawa, you might be held liable under Republic Act 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At also, you may be held liable administratively for your gross neglect of duty for not acting on the ethics complaint filed by different persons dyan sa Senado. At yung sa Republic Act 3019 might lead to your suspension, reprimand, or worst case scenario, it may remove you from office if it can be discovered that you have conspired with the person subject matter of the ethics complaint in the Senate. Like for instance, si Senator Escudero, inupuan mo, hindi ka nag-request to Senate President, Senate President Tito Soto, baka pwede namang buuin na natin tong ethics committee. 100 days na ang dami na din nagre-reklamo pang ibang mga private citizens dito. Baka mamaya ako ang balikan dahil ito ay may responsibilidad ako sa ilalim ng sa ating saligang batas, sa ilalim ng isang special law, sa ilalim ng Republic Act 3019. So therefore, dapat i-constitute na tong Ethics Committee. Baka ako ang matanggal, imbis na ako magpatanggal ng senador dito. So ang tanong dito, anong ginawa mo? So if you are responsible enough as a senator being the chairman of the Ethics Committee, if there is a complaint, what is the first thing that you need to do? Docket mo. Lagyan mo ng number. Lahat yan, lagyan mo ng docket. No? At aksyonan mo. O sabihin mo sa Senate President, Mr. Senate President, there are so many pending cases in the Ethics Committee. Ito po yun. I think this is it is already necessary on our part to constitute the Ethics Committee. Because if not, if we will not act on the matter, it will run counter to the provision of the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees. Ano yun?
we are required, we are mandated to Oo. act on every request, every complaint within the period of 15 days. Oo. Pero ilang araw nang nakaraan simula nang ito ay sinampa yung mga reklamo tungkol sa ethics ng mga kasama mong senador. Oktubre. 100 days. What did you do? Partner, ang sabi to ni Maria Nanali, attorney, magandang gabi po. Ang dahilan po kasi niya attorney, hindi daw nailatag sa plenaryo kasi di na sapat ang oras, number 1. At wala nga daw nominee for committee sa minority. Daw, isa lang ang nasa lista, si Joel, kaya di umusan. Hindi, ganito yan. If you will be accepting a responsibility from the Senate, di ba? Oho. So, you were appointed as chairman of the Opo. Ethics Committee. So, what will you do? If you are responsible enough, Yun lang. you are accountable to the people. There is a law mandating you to act within 15 days. Sa dami ng ginagawa ng Senate President, pati mo pinaalala. Ba't hindi ka gumawa ng formal letter requesting Yun lang. the Senate President to immediately act on this request to constitute the Ethics Committee. So that's so you have this document now. Ngayon may nagrereklamo. Tinulugan mo daw, natulog ka daw sa pansitan. Sana man lang, kung meron kang dokumento na sumulat ka kay Senate President Tito Soto na ito ay gustong-gusto mo nang buuin despite the fact na napaka-busy nila dyan tungkol sa budget, at least you have the document na ni-receive ng Senate President. Anong kahalagahan, partner, na naidaket na ito? Ay, at least may reference na. Reference. Ayun yung parang sa korte yan. Pag nag-file ka, docket number, blah, blah, blah. Oo, nag-file ka sa tapos court. ipa-file mo may reference na yan. Oo. So, dumadami yung kaso. Para pag hinanap mo yung files doon, kita mo na kagad yung mga reklamo laban sa mga senador. Oo. Unang-una, may motu proprio power din sila dyan, to investigate. Pag may mga ganyang klaseng hindi magandang gawain ay pinakikita mga kasamahan mo. Bakit dito sa Kongreso ang bilis-bilis kumilos? Suspended kagad si Meow Meow. Meow Meow. Partner, Diba? sabi ni Maylin, attorney, sa ilalim na di ba yung issue ng marijuana sa tao ni Robin under the ethics? Ethics yan, Oo, yun. Bakit Yun yan? lang. Bakit Naku. yan may resulta? Oo nga. Partner, ganito, sinasabi niya, inaasahan, mag-i-inhibit siya. Ngayon ka pa mag-i-inhibit kung kailan kina-question ka. Yun lang, partner. Diba? So ano Ano mangyayari doon sa mga iwas? natulugan na mga complaints sa Hindi, dapat harapin nila yung kanilang responsibilidad. May pananagutan sila sa taong bayan dyan. Lalo na yan, important issue yan laban kay Jesus Escudero. Pero hindi mo ginawan ng paraan upang matuloy ang pagdinig sa Ethics Committee. Alam mo, medyo mabigat yung kaso na yan, kasi kung pag-iisipan mo talaga yan, that is in violation of Republic Act 3019 also. If it can be found out that there was a conspiracy between the chairman and the other senator subject matter of the complaint. Kung may conspiracy yan, sasabihin, sa buwatan, sasabihin ganun. Pare, may reklamo ko dyan. Sige pare, ako na bahala rito. Paano kung gano'n na? Hindi natin sinasabing nangyari yun. Halimbawa lang. Halimbawa yun. Palagay mo, hindi si Cheese, hindi si JB ang chairman. O palagay mo, si Attorney Empo yung Senate chairman sige. ng ethics. Sabi ni Empoy, ako bahala dito pare, huwag ka mag-alala, tutulugan ko lang to, basta bigyan mo ako ng una ng kumot. Ay nadiskubre, may nakakuha ng ebidensya na that was intentional. A total disregard of your duties as a Senate Ethics Committee Chairman. May nakakuha ng ebidensya. It may lead to your removal from office, from suspension, to removal from public office. Mabigat yan, Ombudsman ang hawak niya. Anong ginagampanan po dito ng Senate President? Yung Senate President kasi sa structural organization ng Senate, yan yung mga bossing ng mga senador. Tapos sila yung di ba? Pag medyo may gusto kang hawakan committee, sabi mo sa Senate President, President, ako na handle ng mga ganitong committees, Pag medyo malakas-lakas ka, makukuha mo yung magagandang committees.
Yun ang kumbaga sa sa isang kumpanya, siya yung general manager. Okay. That is the Senate President. Oo. Parang general manager. Partner, yun. if I'm going to ask you personally, sinong gusto mo na nababagay kaya? Kanino? Balitan yan kung si Senator JV, sino ba ang bagay dyan? Babagay dyan? Si Oo. Risa. Pareho kayo ni Risa Maylin. Ontiveros. Maylin, si Senator Risa. Kasi si Risa mabilis kumilos eh. No, tsaka wala siyang kikilingan. Kakampi ka man niya, kalabang ka niya. Kapag may pagkakamali ka, kumikilos si Risa Ontiveros. Dito, parang lumalabas. Natulugan. Kahit wala eh. Kahit a single act, mukhang wala siyang maipakita eh. Oo. Di ba? So, ganito yan eh. Kakatwiran mo, you have this internal Senate procedure, yung internal rules of the Senate. Hindi pa pwede yun. There is a special law that you need to comply with. There is the Constitution. The special law mandates you to act on the matter within the period of 15 days. Sasabihin mo, sa internal rules namin, pag walang quorum, hindi ako pwede umaksyon eh. Paano yan? So, ang tanong ko sa iyo ngayon, senador ka, mambabatas ka, di alam mo batas. Which will prevail? The special law or your internal rules? Ay, sagutin niya. Yun lang. Kaso inaasahan daw mag-i-inhibit partner. Hindi, pero kahit mag-inhibit siya, kung ituloy yung kaso laban sa kanya. Yun lang. Kasi hindi natin kailangan ng mga public servants na natutulog sa pansitan. Kasi, At kapag hindi din natin kailangan yung mga opisyalis na hindi natin sinasabi siya, hindi natin kailangan dito sa government natin, sa pamahalan natin na nagkakampi-kampihan para itago yung kanilang mga pagkakamali sa publiko. Oo nga. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your